Akala ko simpleng bakasyon lang sa mangga ng tiyuhin ko, pero sa ilalim ng mga dahon, may matang nanonood. At nang magsimulang bumagsak ang mga manggang may dugo, doon ko na-realize hindi kami ang tunay na nakatira roon. Pwede mo rin itong gamitin bilang narration intro o text overlay sa thumbnail para agad makuha ang atensyon ng viewers. Gusto mo ba ng mas maiksi o mas misteryosong version din? Ang kwentong ito ay base sa totoong karanasan ng ating sender. Maaari itong maglaman ng mga bahagi na maaaring di angkop para sa mga batang manonood. Huwag itong ituring na literal na katotohanan sa lahat ng aspeto, bagkus ay bilang bahagi ng ating mayamang kultura ng panitikan, alamat at kwentong bayan. Ang layunin ng video na ito ay maghatid ng kilabot, pag-iingat, at kamalayan, hindi upang mang-insulto o magdulot ng takot sa partikular na grupo o paniniwala. Mabango ang hangin sa umaga, lalo na sa mailikuran ng mangga. Pero ang bango ng mangga ay may kapalit. Tuwing 2:00 ng madaling araw, tila may ibang amoy na sumisingaw, amoy na hilaw, malansa, at may halong bulok na laman. Doon ko unang napansin hindi lang pala mangga ang laman ng punong iyon. Ito ang simula ng kwentong ayokong paniwalaan, pero ako mismo ang saksi. Bata pa ako noon nang dalhin kami ng nanay ko sa probinsya para magbakasyon sa bahay ng tiyuhin niya, isang matandang tahimik, walang asawa, at kilalang may malawak na taniman ng mangga. Ang lugar ay nasa gilid ng bundok sa Quezon, malayo sa kabihasnan, at laging nababalutan ng hamog sa umaga. Wala kang ibang maririnig kundi kuliglig, huni ng mga ibon, at minsan, tila impit na daing mula sa kakahuyan. 30 puno ng mangga ang nakatanim sa likod ng bahay. Malalago ang dahon, at sobrang dami ng bunga kahit wala pa sa panahon ng tag-ani. Sabi ni Tio Lando, biyaya raw yan ng lupa. Pero may isa siyang bilin na paulit-ulit niyang sinasabi, huwag na huwag kayong lalapit sa dulo ng taniman pagsapit ng dilim. Noong una, inakala naming may ahas o hayop lang na mapanganib doon, kaya sumunod kami. Pero habang tumatagal ang aming pamamalagi, napapansin kong may kakaiba talaga sa lugar na yon. Ang bahay ni Tio ay luma at gawa sa kahoy. Malawak ang balkonahe at may mahabang hagdan. Sa ilalim nito, may kamalig kung saan nakatambak ang mga aning prutas. Sa unang linggo ng aming pamamalagi, tuwang-tuwa kami, lalo na ang nakababata kong kapatid na si Eli, 5 taong gulang at sobrang kulit. Pero isang gabi, nakita ko siyang naglalakad mag-isa palabas ng bahay, tila ba may sumusutsot sa kanya mula sa labas. Nang tanungin ko siya kinabukasan, sinabi niyang may babaeng puti ang mata, na naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga. Akala namin ay bunga lang ng imahinasyon ng bata. Hanggang sa isang madaling araw, nagising ako sa kaluskos. Akala ko daga, pero ang tunog ay parang kalmot sa sahig. Pagbaba ko mula sa aming silid, nakita ko ang isang anino, baluktot ang katawan, mahaba ang buhok, at nakaluhod sa may bintana ng kamalig. Nakayuko ito at may kinakalikot na tila basang prutas. Sumigaw ako at biglang tumakbo si Tio mula sa kanyang kwarto. Pinagalitan niya ako at sinabihang huwag nang bumaba sa ganoong oras. Pero ang mas ikinagulat ko ay hindi siya nagtanong kung ano ang nakita ko. Para bang alam na niya kung sino iyon. Simula noon, hindi na ako mapakali. Tila may gumagalaw sa bubungan tuwing gabi. Minsan, may naririnig akong parang tinig ng babae na umiiyak mula sa dulo ng taniman. Nang minsang malakas ang ulan, nakita ko si Tio na may bitbit na sako at pumasok sa kakahuyan, kasunod niya ang isang anino, pero sa bawat hakbang, tila hindi lumalapat sa lupa ang mga paa. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot, o dapat kong tanungin ang totoo. Pero isang bagay ang sigurado, may nililihim si Tio Lando, at may nilalang na hindi tao ang nakatira sa mismong likod ng kanyang bahay. At sa likod ng mangga, may isang matandang kubo na tila matagal nang iniwasan. Isang gabing lumakas ang hangin, narinig ko ang halakhak mula roon, hindi boses ng bata, hindi rin boses ng babae kundi halakhak ng nilalang na gutom. Hindi ako makatulog ng gabing yon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang aninong nakita ko sa kamalig, yung baluktot na katawan, yung para bang kumakain ng hilaw na karne. Pero ang mas nakakakilabot ay ang mukha ni Tio Lando nang makita niya ako. Walang gulat, walang tanong, parang sanay na siya.
Kinabukasan, nagkunwari akong walang nangyari. Pero habang kumakain kami ng almusal, napansin kong tahimik si Eli. Hindi siya tulad ng dati, hindi makulit, hindi masigla. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, patungo sa dulo ng taniman. Tinanong ko siya kung okay lang siya, pero ang sagot niya lang ay, sinusundo na raw ako. Hindi ko na siya tinanong pa. Pero kinagabihan, nagpasya akong silipin muli ang taniman. Dahan-dahan akong lumabas, sinikap na huwag gumawa ng ingay. Makinis ang lupa, basa pa sa hamog at malamig ang simoy ng hangin. Habang papalapit ako sa pinakadulo ng mga puno ng mangga, may naamoy akong masangsang, parang dugo na kinapitan ng panis na gatas. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang, pero tila may gumagalaw sa pagitan ng mga punong mangga. Huminto ako. Ang mga dahon, bagamat walang hangin, ay gumagalaw. Mabilis. Masyado. Bigla akong may narinig, tik-tik. Maikli, pero malinaw. Parang may matulis na bagay na tumatama sa kahoy o yero. Pinikit ko ang mga mata at huminga ng malalim. Nang muli ko itong idilat, nakita ko ang isang nilalang sa sanga. Nakadapa ito, mahaba ang buhok, ang mga matay puti, at ang bibig na kanganga, may dugo. Napatras ako. Pero bago pa ako makatakbo, may kamay na biglang humila sa akin pabalik. Si Tio Lando. Walang salita, dinala niya ako pabalik ng bahay at mariing isinara ang pinto. Wala kang nakita, yun lang ang sabi niya. Wala kang dapat ikwento kahit kanino. At sa unang pagkakataon, nakita kong nanginginig ang kanyang mga kamay. Mula noon, hindi na ako lumalabas ng gabi. Pero mas naging mapagmasid ako. Napansin kong tuwing kabilugan ng buwan, may nawawalang hayop sa paligid, manok, kambing, minsan kahit aso. Laging may bakas ng dugo pero walang katawan. Si Tio ang laging unang gumigising at laging siya ang unang nakakakita. Sabi niya, aso lang daw o malaking bayawak. Pero may isang umaga, nakita kong may sugat sa braso niya, malalim, tila bakagat. Lalong lumala ang lagay ni Eli. Hindi na siya makatulog at madalas ay nagsasalita siya habang tulog. Isang gabi, nagising ako sa iyak niya. Sinasabi niya raw na may nakatayo sa tabi ng kama at dinig daw niya ang bulong, halika na. Kinabukasan, wala na siyang maalala. Pero nakita ko ang liig niya, may 3 maliit na marka na parang kagat, kulay pula at parang sariwa. Pilit kong kinumbinsi si Mama na umalis na kami. Pero sabi niya, 2 araw pa bago kami sunduin ng papa sa bayan. Kaya tiniis ko. Hanggang sa dumating ang gabi ng ikalawang pagkawala ng hayop. Dinig na dinig ko ang kaluskos sa labas. Ngunit sa halip na takpan ang tenga at matulog, humawak ako ng lampara at dahan-dahang binuksan ang bintana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita kong may nakatayo sa gitna ng mga punong mangga, hindi tao, hindi rin hayop. Matangkad, sobrang payat at ang ulo hindi pantay. Hawak nito ang isang patay na manok pero hindi kinakain, inaamoy. Bigla itong tumingala sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita kong malinaw ang mukha. Hindi siya estranghero. Hindi siya multo. Mukha siya ng isang babae na nakita ko na noon sa isang lumang litrato sa altar ni Tio. Nang muling tumingin ako sa litrato sa altar, nanginig ang buo kong katawan. Babaeng nasa larawan, si Lola Felisa, kapatid ni Tio Lando na matagal nang patay. Sabi ni Mama, bata pa lang sila nang pumanaw ito sa hindi malinaw na dahilan. Pero heto ako ngayon, at sigurado ako, ang nilalang sa ilalim ng mangga, siya ang nasa litrato. Kinabukasan, pilit kong kinausap si Tio. Pero gaya ng dati, tikom ang kanyang bibig. Sa halip na sagutin ako, bigla na lang niyang sinabing, may mga bagay na mas mabuting hindi mo alam. Kapag may kinuha sa'yo ang kagubatan, hindi mo na iyon mababawi. Umalis siyang dala ang itak at sako. At gaya ng dati, pumasok siya sa taniman. Pero ngayon, sinundan ko siya. Nagtago ako sa pagitan ng mga damuhan, pilit na hindi gumawa ng ingay. Kita kong huminto siya sa likod ng pinakamatandang puno ng mangga. Doon, may inuka siyang maliit na hukay. Mula sa sako, inilabas niya ang isang buong manok, buhay pa, at umiiyak. Pinugutan niya ito ng ulo at inilagay sa loob ng hukay.
Pagkatapos ay nagdasal siya sa salitang hindi ko maintindihan. Matagal ang katahimikan. Hanggang sa may biglang lumitaw mula sa likuran ng puno. Isang babae, nakayuko, mahaba ang buhok, at ang balat niya ay parang nasusunog sa liwanag ng araw. Hinawakan niya ang bangkay ng manok at parang hayop na sumunggab. Pigil ang hininga ko habang pinagmamasdan sila. At noon ko napagtanto, si Tio Lando, hindi lang basta may alam. Siya ang nagpapakain. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa yon, pero alam kong hindi ito normal. Hindi ito kabaliwan lang. Bumalik ako sa bahay na puno ng takot at tanong. Ngunit bago ako makapasok, sinalubong ako ni Eli. Umiiyak siya, nanginginig. Kuya, ayaw na akong paalisin ng babae sa panaginip. Sabi niya, akin ka na. Hindi na ito basta panaginip. Habang lumalalim ang gabi, lalong lumalala ang mga pangyayari. Naririnig ko ang mga yabag sa bubong, parang may gumagapang. Sa tuwing sisilip ako sa bintana, may puting mata na nakatitig pabalik. Ang mga mangga sa likod bahay ay nalalaglag, pero wala ni isang bunga ang may tamang hugis. Lahat may hiwa, parang ginamitan ng kuko, at may amoy panis na dugo. Habang sinisikap kong protektahan si Eli, napansin kong nagiging mailap si Mama. Palaging tulala, parang laging pagod. Hanggang sa isang gabi, nahuli ko siyang may kinakausap sa likod ng bahay. Walang ibang tao, pero panay ang tango niya at inuusal ang walang ibang pagpipilian. Anak ko rin siya. Nang lapitan ko siya, bigla siyang natauhan. Anak, pasensya na, nagdarasal lang ako. Laban lang ha? Pero hindi yon ordinaryong dasal. At lalo akong nabahala. Sa mismong gabing yon, biglang nawala si Eli. Nagkagulo. Hinanap namin siya sa buong bahay, sa buong taniman. Sa wakas, nakita namin siya sa ilalim ng puno, wala ng malay, nakahandusay at maihawak na hinog na mangga sa kamay. Pero ang mangga ay duguan. Dinala namin siya sa loob at buong gabi siyang hindi nagising. Nang magbukang liwayway, saka lang siya dumilat. Pero hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya kami at may ngiti sa labi, ngiting hindi niya dati ginagawa. Kuya, Anya, masarap daw ang laman mo. Sabi niya, mas matamis pag ikaw ang susunod. Tumayo siya mula sa pagkakahiga. Mula sa kanyang batok, may gumagalaw sa ilalim ng balat, parang butiki, pero mas mahaba. Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon hindi ko nakita ang kapatid ko. Nakita ko ang isang bagay na ginagaya lang siya. Hindi ko na alam kung sino ang kakampi. Hindi ko na alam kung mailigtas pa ba. Ang taniman, ang bahay, maging ang dugo sa loob ng pamilya namin, parang unti-unti nang nilalamon ng isang matandang lihim na matagal nang ibinaon sa lupa. Pero ngayon, bumabangon ito at kami ang susunod na handog. Nang gabing iyon, hindi na ako nakatulog. Si Eli, o ang nilalang na nasa loob ng katawan ni Eli, ay nakaupo lang sa gilid ng kama. Hindi siya kumikibo. Hindi rin siya kumikilos tulad ng dati. Pero ramdam ko, gising siya. At gising rin ang kung anumang masama sa loob niya. Tuwing dudungaw ako, matalim ang titig niya, para bang sinusukat niya ako. Para bang nag-aabang ng tamang sandali para kumilos. Sinubukan kong ibulong kay Mama ang nangyayari. Pero paglingon ko, wala siya sa kanyang kama. Wala siya sa kusina. Wala siya sa labas. Tanging si Tio Lando lang ang naroon, nakaupo sa may duyan, pinapahid ang kanyang mga sugat gamit ang dahon. Tumingin siya sa akin. Hindi mo na sila maililigtas. Hindi ka rin makakaalis. Ang mga salita niyang iyon ay parang pangungusap. Isang bagay na sinasabi hindi para takutin ako, kundi para ipaalam na tapos na ang laban. Tumingin ako sa paligid, at doon ko lang napansin ang mga kakaibang marka sa dingding, mga ukit na hugis tao, nakasubsob, at may pulang sinulid na nakakabit sa mga mata. Parang sinaunang babala o sumpa. Sinubukan kong itakas si Eli. Nilapitan ko siya at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Sa una, hindi siya gumalaw. Pero nang itayo ko siya, bigla siyang sumigaw, isang matinis na sigaw na parang hindi mula sa bata. Ang kanyang boses ay basag, mababa at puno ng puot. Akin siya. Huwag mo akong hadlangan.
Biglang bumukas ang pinto. Si Mama. Pero hindi siya ang mama na kilala ko. Namumutla siya at may mga itim na ugat sa kanyang leg. Anak, kailangan mo nang tanggapin. Hindi natin sila kayang labanan. Tumulo ang luha ko habang hinihila ko si Eli. Pilit na tinatakasan ang mundong unti-unting umiikot sa takot. Bumalik kami sa kwarto at isinara ko ang pinto. Ikinandado ko ito at nilagay ang aparador bilang harang. Sa labas, dinig ko ang mahihinang yabag. Hindi mabilis, pero palapit. Mula sa siwang ng sahig, nakita ko ang mga paa, hindi na mukhang tao. May matutulis na kuko at tila hindi na pantay ang hakbang. Para silang hinugot sa ilalim ng lupa. Sa gilid ng bintana, mailiwanag mula sa buwan. Doon ko nakita ang mga anino sa labas, 3 o 4 na nilalang, gumagapang sa pader, tahimik pero sabik. Isa sa kanila tumingin sa akin. Walang mata. Puro balat lang ang mukha, pero ramdam ko ang pagtitig. Parang sinisilip ang kaluluwa ko. Bigla na lang nagwala si Eli. Nanghihina siya buong araw, pero ngayon parang hayop siya kung gumalaw. Pinagsasampal niya ang pinto at nagsisisigaw ng mga salitang hindi ko maintindihan. Hawak niya ang manggang duguan at pilit na isinusuot ito sa bibig ko. Tikman mo. Para maging isa tayo, sabi niya. Wala akong nagawa kundi itulak siya at tumakbo palabas. Pero sa bawat silid na binubuksan ko, may kakaiba. Sa banyo, may dugo ang palanggana at punit-punit na damit. Sa kusina, wala na ang mga kutsilyo, tanging isang matalim na pangtabas na lang ang naiwan at basang-basang parang kakagamit lang. Sa ilalim ng mesa, may mga mata. 2. Maliit. Kumikislap. Nang marating ko ang pinto palabas ng bahay, sinubukan ko itong buksan. Pero nakapako na ito mula sa labas. Isa lang ang ibig sabihin nun, may ayaw sa aming makaalis. At kasabwat si Tio. Kasabwat si Mama. At ngayon, pati si Eli ay hindi na si Eli. Ramdam ko ang unti-unting pag-igting ng paligid. Ang hangin ay mabigat. Ang lupa ay parang gumagalaw sa ilalim ng paa ko. At mula sa labas ng bahay, may naririnig akong paos na tinig. Isa ka sa amin. Matagal ka na naming hinihintay. Hindi ko alam kung may oras pa. Hindi ko alam kung may katapusan pa ang bangungot na to, pero isang bagay ang sigurado. Sa bahay na to, hindi na ako ang may-ari ng sarili kong katawan o kaluluwa. Tumigil ang mundo ko nang marinig ko ang kaluskos sa bubong. Hindi na ito basta yabag, kundi tila paghila ng matulis na kuko sa yero, sinamahan ng mababang ungol na parabang pinipigilang humalakha. Sa bawat hakbang na ginagawa ng nilalang sa itaas, ramdam ko ang pag-uga ng kisam. Nagtago ako sa ilalim ng mesa, hawak pa rin ang lumang pangtabas mula sa kusina, bagamat alam kong wala naman akong laban sa kung anuman ang nasa labas. Mula sa kwarto, narinig ko ang pagtawa ni Eli, hindi boses ng bata, kundi tunog ng isang nilalang na matanda na gutom. Lalabas ka rin. Hindi mo kayang iwan ang pamilya mo, di ba? Bulong niya, sabay tawa. Hindi ko na alam kung anong oras na. Nawawala na ang pakiramdam ko sa oras at paligid. Ngunit ang mas nagpabigat sa dibdib ko ay ang sunod na nangyari, may kumatok sa pinto. Sunod-sunod. Malakas. Pamilyar. Anak ako to si Papa mo, hindi ako makagalaw. Ang boses na yon, matagal ko nang hindi naririnig. Si Papa ay nagtatrabaho sa Maynila at minsan lang umuwi. Pero imposible patay na si Papa. 1 taon na ang nakalipas. Inilibing namin siya sa sementeryo sa bayan. Ako mismo ang nagbuhat ng kanyang kabaong. Pero heto, nakatayo raw siya sa labas. At paulit-ulit ang katok. Buksan mo to. Anak, kailangan natin mag-usap. Lumapit ako sa siwang ng bintana. Dahan-dahan kong sinilip. At doon, tumigil ang hininga ko. Si Papa nga. Mukha niya, itsura niya, pananamit niya noong huli namin siyang nakita. Pero may isang problema, wala siyang anino. Umatras ako. Napaupo sa sahig. Sa takot at pagkalito, hindi ko na namalayang lumabas na si Eli mula sa kwarto.
Nangingiti siya habang bitbit pa rin ang dugo ang mangga. Sabi ko naman sa iyo, darating siya. Buo na tayo. Lumapit siya sa akin, at sa kanyang likod, lumitaw si Mama at si Tio Lando. Lahat sila nakangiti. Lahat sila nakatitig lang. Napansin kong ang mga mata nila, wala ng puti. Puro itim. Parang butas. At sa kanilang batok, gumagalaw ang parehong hugis, mahaba, parang ugat, pero buhay. Doon ko lang napagtanto. Hindi lang si Elae ang nakuha. Lahat sila. Matagal na. Biglang pumasok si Ipapa, hindi man lang binuksan ang pinto. Parang dumulas lang sa dingding na parabang usok na naging laman. Lumuhod siya sa harapan ko at inilagay ang kamay sa balikat ko. Matagal ka naming hinintay. Ikaw ang kailangan para makumpleto. Sabay-sabay silang nagsalita, iisa ang tono. Ikaw ang uling bunga. Pilit kong isiniksik ang sarili ko sa sulok ng bahay. Pumikit ako. Humawak ng mahigpit sa pangtabas. Wala akong ibang magawa kundi sigawan ang sarili ko sa loob ng utak, magising ka. Gising na. Pero hindi ito panaginip. Ito ang bagong katotohanan ko. At habang papalapit sila, isa-isang bumababa ang temperatura sa paligid. Ang lamig ay parang niyayakap ng yelo ang kaluluwa ko. Ngunit may isang boses na sumigaw sa likod ng bahay, malakas, matinis, at puno ng galit. Hindi pa tapos ang kasunduan. Lahat sila natigilan. Tumigil si Papa, pati si Elae. Sa likod ng bahay, may isang babaeng tila lango sa pagod, pero matatag ang lakad. May suot siyang itim na damit at may hawak na luma at naninilaw na papel. Hindi siya kasali. Hindi siya dapat, sigaw niya. Lumingon sila sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mukha ng mga nilalang sa paligid. Tila ayaw nila sa babae. Biglang nangisay si Mama. Si Elae ay napasigaw sa sakit. Si Tio Lando, natumba at tinakpan ang kanyang ulo. Ang babaeng dumating siya raw ang albularyo ng dating nakatira sa lupaing ito. Ang kasunduan ay sa dugo ni Felisa. Hindi sa kanya. Itinaas niya ang papel at binigkas ang isang panalangin. Mula sa sahig, nagsimulang bumuka ang mga bitak, tila mailiwanag na umaakyat mula sa ilalim. Ngunit bago pa man ako makalapit sa babae, biglang sumabog ang liwanag sa gitna ng silid. Nang imulat ko ang mata ko, wala na sila. Wala si Mama. Wala si Elae. Wala si Papa. Tanging ang babae lang ang natira. At sa kamay niya, hawak niya ang litrato naming pamilya, ngunit punit ang mukha ko. Hindi ka nila nakuha ngayon, sabi niya. Pero babalik sila. At sa susunod, baka wala na akong magawa. Ikaw. Anong gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ko? Tatakas ka ba? O hihintayin mong bumalik sila? Sa tingin mo may pag-asa pa ba akong mabuhay? Ang amoy ng sinunog na balat at lumang papel ang una kong naamoy pagkamulat ko. Nasa gitna ako ng sala, nanginginig, hawak pa rin ang pangtabas na halos bitawan ko na. Sa paligid ko, wasak na ang mga dingding ng bahay, tila sinubukang lumaban ang mismong bahay sa nilalang na pumasok dito. Sa harap ko, nakaupo ang matandang babae, ang albularyo, hinihingal at duguan ang isa niyang kamay. Kailangan nating tapusin ito ngayon, Anya. Kung hindi, babalik sila mas malakas. Hindi na ako nagtanong. Wala na akong oras para magtanong. Tinuro niya ang likuran ng bahay, ang pinakalumang punong mangga, kung saan una kong nakita ang nilalang. Doon ibinaon ang ugat ng sumpa. At doon rin natin ito kailangang wakasan. Sumugod kami palabas. Bawat hakbang ko sa malamig at basang lupa ay parang humihigop ng lakas ko. Ngunit may nararamdaman akong nagbabago. Ang paligid ay tila humihinga. Humahabol. Mula sa mga dahon ng punong mangga may bumubulong. Walang takas, ikaw ang bunga, ikaw ang huling handog di. Pagdating namin sa puno, nagsimula ng dasalan ng albularyo ang isang panibagong orasyon. Nanginginig ang kanyang boses. Biglang lumamig ang hangin. At mula sa lupa, lumitaw ang mga kamay, itim, puno ng putik at suga. Hinila kami.
Napahiga ako sa lupa. Nakita ko ang anino ni Ella isa sanga ng puno, nakabitin, nakangiti at umiiyak. Kuya, huwag mong hayaang mawala ako, hindi ikaw yan. Sigaw ko habang pilit na lumalaban. Pinilit kong tumayo. Sa gilid ng puno, may hukay at sa ilalim nito may katawan. Mabulok, halos buto na, pero may suot na pulseras na pamilyar. Ang suot ni Elay nung una naming dumating. Ang kapatid ko matagal nang wala. Ang nilalang nakasama ko sa loob ng bahay, hindi si Elay. Isa siyang anyo. Isang ginaya. At ngayoy binabalik sa akin ang mukha ng kapatid ko para buuin ang huling sakripisyo. Isuko mo na siya, bulong ng mga boses sa hangin. Tumayo ako at sa loob ng utak ko, naroon pa rin ang tinig ng kapatid ko. Totoong LA. Mahina pero buhay. Kuya, nandito pa ako, tulungan mo ko, wala na akong ibang pagpipilian. Kinuha ko ang pangtabas, at habang binibigkas ng albularyo ang huling bahagi ng dasal, sinaksak ko ang mismong ugat ng punong mangga, ang bahagi kung saan nag-ugat ang sumpa. Tumili ang buong paligid. Hindi lang ingay, kundi parang libo-libong boses na sabay-sabay na nasaktan. Sumabog ang lupa. Umangat ang katawan ng aswang, ang dating si Felisa, naghumiyaw, sunog ang balat, at nakatitig sa akin ng may puot. Wala kang karapatang sirain ang kasunduan. Pero huli na. Ang ilaw mula sa panalangin ng albularyo ay bumalot sa kanya. Unti-unti siyang natunaw, parang abo sa hangin. Kasama niya, isa-isang naglaho ang mga aninong nakatago sa paligid. Ang lupa ay tumigil sa pag-uga. Ang mga dahon ng punong mangga ay unti-unting nalaglag. Tahimik. Pero bago pa man kami makalapit sa isa't isa, bigla akong tinulak ng matandang babae. Tumakbo ka. Nagulat ako. Bakit? Tapos na ba? Hindi siya sumagot. Bagkus ay inilabas niya ang parehong papel na ginamit niya kanina, ngunit ngayon nilalamon na ito ng apoy. May kapalit ang bawat pagsira ng kasunduan. Kailangan may magsara ng pinto. Ako na iyon. Pero ikaw ang magbabantay sa susunod. Napasigaw ako. Hintay. Sandali lang. Paano si Elay? Ngumiti siya ng malungkot. Kapag nalinis na ang lupa, makikita mo kung anong naiwan. At sa isang iglap, nilamon ng apoy ang paligid. Muling sumabog ang liwanag mula sa ugat ng punong mangga, at ako'y natangay ng hangin, nawalan ng malay. Pagmulat ko, maliwanag na. Umaga na. Nasa gitna pa rin ako ng taniman. Wala na ang punong may sumpa. Sa halip, may maliit na punso at sa ibabaw nito, nakapatong ang pulseras ni Elay. Tahimik ang paligid. Wala na ang kuliglig. Wala na ang anino. Pero sa hangin, narinig ko ang isang boses, mahina pero malinaw, "Salamat, kuya." Pero kasabay nito, ramdam kong may bagay na naiwan. Isang aninong hindi pa tuluyang nawala. At sa ilalim ng lupa, may bahagyang paggalaw para bang hindi pa tapos ang lahat. Ikaw, anong gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ko? Mananatili ka ba para bantayan ang lupa? O aalis ka na habang may oras pa? Sa tingin mo ligtas na ba ako talaga? Lumipas ang ilang araw mula nang mangyari ang gabing iyon. Walang saksi, walang ibang nakakakita kundi ako. Isinara ng apoy ang lumang kasunduan at isinakripisyo ng albularyo ang sarili upang tapusin ang sumpa. Ngayon, tahimik na ang taniman ng mangga. Walang kuliglig, walang amoy ng panis na dugo. Tila wala ng anumang masama sa paligid. Pero kahit paanong linis sa paligid, hindi mabura ang bigat sa loob ko. Si Mama ay hindi na nakita. Nawala siyang parang usok pagkatapos ng liwanag. Wala ring bakas ni Tio Lando. Ang bahay ay tuluyang gumuho, natabunan ng mga bumagsak na sanga at uga. Ayon sa mga kapitbahay na dumalaw sa lugar, baka lumipat na sila. Pero ako lang ang may alam ng katotohanan, na ang buong lugar ay naging saksi sa isang kasunduang hindi nila kailanman malalaman. Si Elay siya ang pinakamasakit sa lahat. Hindi ko na siya nakita. Hindi na siya bumalik. Pero sa tuwing lalapit ako sa puntod sa ilalim ng dating punong mangga,
nararamdaman ko ang malamig na hangin at mahihinang yapak sa damuhan. Minsan, may maririnig kang tawa ng bata, mabilis at parang nawawala sa hangin. Alam kong hindi na siya buo. Pero alam ko ring may bahagi pa rin siya roon at hindi ko siya pababayaan. Matagal akong nanahimik pagkatapos noon. Ayokong magsalita. Ayokong balikan. Hanggang sa isang araw, may dumating na liham sa akin. Walang pirma, walang pangalan. Isa lang ang laman, isang larawan ng albularyo, nakatayo sa tapat ng isang abandonadong bahay sa ibang bayan, may hawak na mangga sa kamay at sa likod, may batang babae. Nakangiti. Hindi ko alam kung panaginip lang ang lahat o kung may bahagi sa akin ang naiwan sa mundo ng mga nilalang. Pero simula nang matanggap ko ang sulat, nagsimula na namang magkaroon ng kakaibang presensya sa paligid. Ang mga mangga sa bakura ng tinitirhan ko ngayon, kahit hindi panahon ng pamumunga, ay nagsisimulang magkabunga. At isang gabi, pagkagising ko, may nakita akong pulsera sa ibabaw ng unan ko. Gaya ng kay Eli. Nais kong kalimutan, pero may mga bagay talagang sumusunod. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ang ginawa ko ba ay sapat upang wakasan ang lahat, o kung binuksan ko lang ang mas malalim na pinto. Dahil minsan, sa gabi, naririnig ko ang pamilyar na tinig, mahina, halos pabulong, kuya. Niloloko ka lang nila. Marahil, ang mga aswang na iyon ay bahagi ng mas malawak na mundong hindi natin kayang unawain. Marahil, may mas malalakas pa sa kanila. At ako na ngayon ang tagapagbantay. Ang taniman ay natabunan na, pero sa ilalim ng lupa, alam kong may nananatili. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang basta papasok sa mga lumang bahay sa probinsya. Huwag mong pagsilaban ang mga lugar na tila pinabayaan na ng panahon. At higit sa lahat, huwag mong kukunin ang mga manggang hindi mo tanim. Dahil hindi lahat ng bunga ay para sa'yo. Minsan, bunga ka ng kasalanan. Minsan, ikaw mismo ang susunod. Ikaw, anong gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ko? Mananatili ka ba o tatakas? Sa tingin mo ligtas na ba talaga ako? Gusto mo bang marinig ang kasunod ng kwento? E-comment mo sa baba, baka may nakita ka ring kakaiba.